Pagpatak ng per months, nagsisimula ng lumiwanag ang paligid. Alam niyo magpapasko na kapag nagsimula ng magkabit ito sa mga bahay. Clue, nagbibigay liwanag sa madilim na gabi, kumukuti-kutitap, at para bang sumasayaw sa galak? Nahulaan niyo ba kung ano ang tinutukoy ko, Bieros? Pailaw! Siyempre, hindi pwedeng mawala ang Christmas lights. Ang bahay na ito sa Lokban, Quezon, grabe ang paandar. Mula kasi sa kinatatayuan ng bahay hanggang sa tuktok ng bubong. Saan ka man lumingon, hitik sa pampaskong dekorasyon. Award, ha? Simula po kami mag-decorate noong 2012 at naisipan kasi nung parents ko, parang mas maayos kung isa-celebrate natin itong Pasko kung magde-decorate tayo. Hanggang nakagawian ng pamilyang Esperanza ang taunang paglalagay ng magarbong Christmas lights. Kaya ang kanilang tahanan naging tourist attraction na rin sa Lokban. Nakaka-warm ng aming kalooban na makikitang napapasaya po namin yung mga bata. Kung pailaw din lang ang pag-uusapan, aba, hindi pwedeng hindi ito kasali. Simbolo ng Pasko ng mga Pinoy, isang palamuti na kapag isinabit, ang makikita'y mapapangiti. Nakapagsabit na ba ng parol ang lahat? Ang mga parol sa lugar na ito, 20 feet lang naman, o katumbas ng 3 tao ang haba. At ang magpapailaw dyan, mano-mano. Ano ka mo? Bago sumapit ang Pasko, idinaraos taon-taon ang pinakaabangang pista ng mga Kapampangan. Ibinibida ng bawat barangay ng San Fernando, Pampanga ang malalaki at makukulay nilang mga parol sa Ligligan Parol o Giant Lantern Festival. Pero ang pagpapailaw ng mga higanting parol na ito, alam niyo bang hindi automatic? Mano-mano kasi itong pinapatay sindi gamit ang mga higanting drum na tinatawag na rotors. So, ikakabit muna doon yung mga wiring. Dito ikakabit yung mga wiring. Okay. Tapos pag tumama sa tinatawag naming iliso, iilaw. Parang music box siya, no? Pero, so, ginagalaw to, biglang iilaw yan. Iilaw pag tumama sa mga yero. Ayun. Pag dito naman, hindi iilaw. Saan yan? Sabay-sabay lahat yan? Kailangan? Hindi Ay, rin. hindi naman kailangan. Hindi, yung iba yung laro. So may ano rin, kasabay ng music? Okay. Bawat iba-iba. Iba-iba. Stick. Hindi kailangan yung mismo nagmano nito. Magaling yung pacing. Yung timing niya. So, kada, ano ba tawag dito? Barrel? Ano? Rotor. Kada rotor, ito yung isang kanta. Oo, yung okay. ibang pyesa naman to. Okay, ibang pyesa naman. Kayo din mismo nag-masking tape. Ano yung pwede kong subukan dyan, kuya? Basta may... ano? Sige, subukan ko. Ito, dahil ka lang. Ito. Yan yung harapan. Ilang bumbilya yan, kuya? 14,140. 14,140. So, pagdadasal nyo lang, kapag yung... Sana walang mapundi. Walang pundi. Yan, no? Kitang-kita mo na ito kapag gabi. Ang laki-laki, ano? Laki na ito. Dahil sa maraming paggawa ng parol, tinaguri ang Christmas capital of the Philippines ang San Fernando. Pero hindi lang dito ramdam na ramdam ang Pasko, pati na rin sa ibang mga bayan sa Pampanga. Sa Angeles, nanatili pa rin buhay na buhay ang kanilang tradisyon na lubenas o parada ng mga parol. Ang mabusising paggawa nito, ilang dekada ng panatan ni Tatay Renato. Pag gumagawa ko, enjoy ako sa sa sarili ko. Ngayon, mas lalong mag-enjoy ako kung may matututong gagawa nito. Nagtuturo ho kayo? Nagtuturo ako. Bakit niyo po ginagawa yan? Ba't ho kayo nagtuturo? Binigay sa akin to na walang bayad. Pamamaagi ko naman na walang bayad. Doon ako isa sa nasiyaan na na-share ko sa kanila yung kaalaman ko. Para yung magiging tradisyon nila hindi mawawala. Sa prosesyon ng Lubenas, 12 parol ang ipinaparada na sumisimbolo sa 12 apostol ni Jesus. Kung sa Pampanga, pabonggahan ng laki at disenyo ang mga parol, ang sigaw ng mga taga-Romblon, hindi kami papakabog. Ang kanila kasing parol,
rumarampa, pak! Plakado! Ang mga tuyong dahon, imbis na itapon, tina-transform into fashion. Yan ang peg ng TikTok sensation na si Madam Pilikitok from Romblon. Kilala ako as Dahon Queen. Ngayong Pasko, naisipan ko na gumawa ng gimmick, naisip ko na gumawa ng sign na relate sa Christmas. Miss Romblon's national costume is inspired by the iconic Philippine Christmas symbol known locally as the Parol, signifying hope amidst despair. Presenting Miss Romblon. For her next outfit, still in celebration of the Christmas season, in times of darkness, there is light with Miss Romblon. And sabi, uyan na dahil may nanalo na. Kulong sa pandemya. Kung magbigay ng kasiyahan sa mga tao, para sa ganun ay mabawasan yung kanilang stress, lungkot. Ang damit na ito is para sa mga tao na nakulong sa kalungkot. I am the meeting is a biyahe. All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!